Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglungsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila, sapagkat para silang mga tupang walang pastol, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-16 na linggo sa karaniwang panahon at narinig natin po sa ating ebanghelyo ang kwento ng kagalakan, kwento ng yung kanila pong accomplishment. Ang sabi po dito, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Ano ba yung kanilang naisagawa? Kung babalikan po natin nung nakalipas na linggo, ang sabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo. No? At humayo ang 12, nangaral na sa mga tao na pagsisihan at talikuran ang mga kasalanan, magpalayas ng maraming demonyo sa mga inaalihan nito at pahiran ng langis para gumaling ang mga may sakit. Ito yung gawain nila. At ngayon, inire-report nila yung kanila pong accomplishment. Bakit nila nagawa itong mga ito? Kung babalikan din natin, nung nakalipas na linggo, bago po sila ipinahayo, sila po ay binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. At ito yung galing, ito yung husay na hindi galing sa mga apostol, kundi galing din kay Jesus. So, kaya nagkaroon ng mga achievements, ng accomplishment, ay dahil din kay Jesus. So, si Jesus bilang pinuno, bilang kanilang leader, bilang Panginoon, ibinahagi ang kanyang kapangyarihan sa kanyang mga apostol. Diba parang ang ganda pong tingnan, no? At ang magandang balikan din natin at alalahanin kung gaano ka kahusay, kung gaano ka kagaling, hindi dahil ikaw yan, kundi dahil mayroong nagpahiram sa iyo, mayroong nagbigay, mayroong nagtiwala at ipinagkatiwala ang talento, ang galing mo sa iyo. Nakukuha po ba? Kaya kapag sinabi mong, hindi ko po kaya, wala po akong kakayahan. Ibig sabihin, parang sinasabi mo, hindi ka pinagkalooban ng Diyos. Pero maganda itutok din natin sa mga masigit na may inaasahan, sa mga pinagkatiwalaang mamuno, sa pinagkatiwalaang maging leader, mapapasimbahan man yan o mapasalipunan o komunidad. Mayroong pagkakataon na tayo po ay magtitipon, haharap sa Panginoon
at ire-report din natin, iuulat natin ano ang accomplishment natin. Halimbawa, tayo lang, sa loob ng isang linggo, ano ang naging accomplishment mo? Sa loob ng isang linggo, gaano ka naging productive? Sa mga estudyante na ngayon ay bakasyon pa, tama ba? Bakasyon pa, no? Ano ang mga accomplishment ninyo sa loob ng isang linggong ito? Sige nga, natuto bang maghugas ng plato ang mga kabataan? Natuto bang maglinis ang mga bata? Itong mga sakristan natin ito. Natuto ba kung paano magsindi ng charcoal bago magsimula ang misa? No? Natututunan na ba? O wala pa rin? Sa atin po, sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho, anong na-accomplishment mo sa iyong trabaho bago ka tuluyang magreklamo ng maliit ang sweldo, nakakapagod ang trabaho? Ang tanong, may accomplishment ka ba na dapat inire-report? Ano ba nangyayari? Sa atin, dito sa parokya natin, ano bang accomplishment natin? Matapos ba yung Grand Marian Procession, pwede ba natin sabihin, wow, accomplishment, ang galing natin. Yun na ba yun? Kasi mahirap po kapag ang tao nakakalimutan kung kanino nang galing ang kanyang galing. Siyempre, ipinagkakatiwala ng Diyos, ibinibigay ng Diyos ito, kasi hindi madamot ang Diyos. Kaya nga, pwede naman, di ba po, pwedeng gawin ni Jesus, lahat. Kayang-kaya niya yan. Mag-isa lang, kayang-kaya niya yan. Pero hindi eh. Kasi sa karunungan ng Diyos, mas maraming gagawa, mas maraming babahaginan, mas maraming ma-accomplish. Ay kapag umiral yun, hindi, ako lang magdidesisyon, ako lang ang masusunod. Kaya ano na nangyayari? Yan, naghihiwalay. Magkahiwalay ngayon ang presidente at ang vice-presidente. Hindi na unity. Divide team na. Kasi akala, ako lang, kami lang, ako lang. At nakakalimutan na, galing sa Diyos ang kanilang kapangyarihan, galing sa Diyos ang kanilang katungkulan. Maging ang aming pagkapari, galing sa Diyos. Hindi kami magaling dahil sa amin, kundi dahil magaling ang Diyos para magpahiram, para ipagkatiwala ang katungkulang ito, ang kapangyarihang ito. Kaya di ba sabi sa unang pagbasa, parurusahan ng Panginoon ang mga namumuno na walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan. Bukas po, for your information, bukas ay SONA, State of the Nation Address. Mag-uulat ang Pangulo, ang pinakapangulo natin, mag-uulat. At itong mga nakalipas na araw, di ba, naririnig natin yung mga paghahanda para sa pagre-report. Pero mo, gagastos tayo ng 20 million para lang sa SONA. 20 million. Para lang ihanda mo yung lugar, yung venue, pagkain, pati damit. 20 million pa lang yun para sa kabuuan. Iba pa yung gastos ng bawat Senado, bawat congressman, bawat dadalo kasi magpupustura, magkakaroon naman ng fashion show bukas. Pero ano bang accomplishment? Sa atin, mga ordinaryong tao, wala akong pakialam dyan. Pero kayo, tayo ang higit na naaapektuhan sa pagtaas ng bilihin, sa pagtaas ng mga kuryente, at kung ano-ano pa. 20 million. Pwede naman via Zoom. Pwede naman camera na lang. Okay na, huwag na kayo pumunta. Kanya-kanya. Tipid.
Pwede namang hindi na magpostura, pwede namang mag-uniform na lang, pero kailangan nakapostura. Dahil kadalasan, nakakalimutan natin na ang ating gawain ay gawain ng Diyos. Na ang ginagawa dapat ng tao ay gawain ng Panginoon. Kaya magandang i-review, no? Tingnan natin, ano ba? Nasa tamang direction ba tayo? Kung katulad na ipinapaalala sa ikalawang pagbasa, ang ginagawa ba natin ay kaisa ng ginagawa ng Diyos para sa kapakanan ng mga tao? O sa atin na lang? Sa pang-personal na lang? Kayo po, mga mag-asawa, anong accomplishment ninyo bilang mag-asawa sa inyong pamilya? Na humaharap kayo ngayon sa Diyos, anong masasabi ninyo? Isip. Isip mabuti. Hindi lang tayo basta naririto para humingi lang sa Panginoon. Hindi lang tayo naririto para magreklamo lang sa Diyos. Mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay. Kasi lahat ay pinagkalooban ng Diyos. Kaya yung mga anak ninyo na ipinagkakatiwala sa inyo, naturuan ba yan? May naituro ba tayo? May napagaling ba tayo? Kasi kapag sinunod natin ang mga bilin ng Diyos at namuhay tayo ayon sa bilin din ng Diyos at ginawa natin yun, doon mo mapifeel yung fulfillment, no, yung pakiramdam na nagkaroon ka ng silbi. At kapag nagkakaroon ng silbi ang isang tao, nafe-feel niya, no, yung kanyang dignidad, no, nabubuhayan siya ng loob, nagkakaroon ng saya sa kanya, sa kanyang buhay. Kasi yun yung sarap eh. Diba? No? Yung sarap. Kaya kung malungkot ang buhay mo, hindi ka fulfilled. At bakit hindi fulfilled? Hindi ka sumusunod sa Diyos. So, alam na. Kung magre-report ka sa Diyos ngayon, sana may masabi ka. Sana may maalala ka. Mahirap kasi, Your Honor, wala po akong maalala. Mahirap yun. So, another week, no? Matatapos na ang araw na ito. Bukas, magsisimula na naman tayo. Sikapin natin po na magampanan natin ang ating mga misyon sa buhay, mga responsibilidad para sa susunod na linggo, may masasabi na tayo sa harapan ng Diyos. Amen?